Opo, ito po ang magtatanong, kapatid na Eli, si kapatid na Jomar Lumba, 37 years old po siya at isa po siyang Katoliko. Magandang gabi po, Brother Eli. May dalawa po akong katanungan. Isa po akong Katoliko. Pag ba lagi akong nagsisimba sa simbahan ng Katoliko, ibig sabihin po noon, anti-Christ ako. Tsaka masama po ba sa paningin ng Panginoon po yun? Ang pangalawa kong katanungan, umattend po ako ng doktrina ng 3 beses, pero hindi ko po tinuloy. Ibig sabihin po noon, makasalanan na po ba ako noon? Yun lang po. Una kapatid, yung halimbawa, umattend ka ng doktrina, hindi mo tinuloy, nasa sa intention mo yon. Kung itinatakwil mo yung doktrina o wala ka lang panahon. Kasi yung doktrina ni Kristo dapat tanggapin yun eh. Pero pag itinakwil mo yung kanyang salita, itatakwil mo rin siya lalabas. Ang kailangan tanggapin yung salita, hindi itakwil. Pero halimbawa, hindi mo tinuloy, hindi ka natuloy dahil may mga dahilan, hindi naman para itakwil mo yung salita, hindi ka naman pwedeng hatulang makasalanan ka na nun. Maliban na lang yung salita ng Diyos sa Biblia na narinig mo ay ayaw mong tanggapin. Yun, lalabas makasalanan ka nun pag ayaw mong tanggapin. Sa 8:47 ng Juan. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos, dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Dingking Diyos, pakiramdaman dahing amano na ning Diyos. Inya pinihi kayo yung pakiramdaman, uling eko pinking Diyos, na naning ginutang Jesucristo. Dalawa ang klase ng tao, isang nakikinig ng salita, pag narinig niya, hindi niya tinatakwil, isa namang ayaw talagang makinig. Kaya ikaw ang makakahatol kapatid, ano ba nasa puso mo? Ayaw mo ba yung doktrina, yung salita ng Diyos? Pag ayaw mo, tinatakwil mo, makasalanan ka. Pero kung merong ibang dahilan, hindi mo naman ayaw, hindi mo naman tinatakwil, hindi ka pwedeng hatulang makasalanan ka. Ikaw na makakahatol sa sarili mo. Doon sa isang tanong mo, pagka ba palagi kang nagsisimba sa Katoliko, ibig ba sabihin antikristo ka? Alam mo, ang antikristo, yung kalaban ni Kristo. Ngayon, kung nagsisimba ka, dahil alam mo, yun ang tama para sa'yo, mahirap naman ikaw husgahan o hatulan na antikristo ka. Maraming mga Katolikong mabubuting mga tao. Mula sa pagkabata ko, nakakita na ako sa obserbasyon ko. Pero, sasabihin mo ba yung mga Katoliko na yun, antikristo? Ang antikristo, yung lumalaban kay Kristo. Pero kung halimbawa, di naman nila alam, ligaw lang sila, nailigaw lang sila, hindi ko pwedeng sabihin sila yung mga antikristo. Ang tinutukoy kasing antikristo sa Biblia, kapatid, yung talagang diretsahang nilalabanan si Kristo. Yung kasing salitang anti, sa Grego, sa English, sa kahit anong wika, yung salitang anti. Hindi yung anti na tiyahin, Kasi ang spelling ng anti na tiyahin, A-U-N-T-I-E. Pero yung antikristo, A-N-T-I, antikristo, kalaban ni Kristo. Hindi naman masasabing kung Katoliko ka, nagsisimba ka, antikristo ka na agad. Maaari, yung naglalagay ng ribulto na ipinapasamba sa'yo, yun ang antikristo. Bawal kasi ni Kristo, sambahin ang nilalang. Sambahin ang nilalang ay kasinungalingan para kay Kristo. Roma 1:25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nalaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ayon. Merong sinasabi ang Panginoong Hesus na isinulat ni Pablo, mga taong pinalitan ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila ang wika'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Sa Kapampangan, ang sabi diyan, kasi nasa apalit tayo, uli ning linibera ing katutuanan ng Diyos, king meto nga kalaraman, at simbandet siwande, ing lelangan kesa king linalang, anong ninoing nuwan ang gaking mangga yanasa. Maliwanag, Pag sumasamba ka, lumuluhod ka sa nilalang, kasinungalingan yon, antikristo ka nun. Sino ang antikristo? Siguro yung naglagay doon. Hindi naman lahat ng Katoliko alam nila yun na yung pagsamba doon sa mga inilagay doon lalabas, pagluhod mo ron, lalabas an act of antichrist
act against Christ. Kasi pag lumuluhod ka sa mga nilalang, kasinungalingan yon sa harap ng Diyos. Pag naglilingkod ka sa nilalang, kasinungalingan yon sa harap ng Diyos. Hindi dapat sambahin ang nilalang. Sabi nga dun sa pasyong Katoliko, no? Huwag kayong magagalit mga kababayang Katoliko. Yung pasyon kasi kinopya sa Biblia. Sabi sa pasyon sukat mong maalaman, sa sulat napapalaman, ang poong Diyos nga lamang, siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. O kita mo? Ang poong Diyos lamang. Meron pa bang iba? Pag sinabing lamang, wala nang iba. Ang siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. Nasa pasyon ng Katoliko yan, hindi ko kayo inaatake. Yan ay kinopya sa Biblia. Sa Diyos ka lang luluhod. Pati yung anghel, ayaw pumayag kay Juan nung lumuhod siya. Basahin natin ang 22:8 ng Apokalipsis. At ako si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Huwag mo akong luhuran, huwag kang magpatira pa sa akin. Sa Diyos ka sumamba. Si Juan na yun, ha? Apostol ng Panginoong Hesus. Alagad ng Panginoong Hesus. Siya sumulat ng Apokalipsis. Aba, yun sabi, lumuhod siya doon sa harap ng anghel Sabi ng anghel, huwag kang luluhod sa akin. Sa Diyos ka lumuhod. Ganon din si Pedro. Niluhuran ni Cornelio. Ayaw pumayag ni Pedro. Basahin natin ang Gis 25 ng gawa. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat, itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Hoy, tindig ka, huwag kang tumuhod sa akin. Ako may tao rin, sabi ni Pedro. Tao rin ako. Huwag kang luluhod sa akin. Ngayon, yung Pedrong ribulto. Hindi na yun ang totoong Pedro, ribulto na. Luhod ng luhod doon kaya mali. Lalabas, pagka luhod ka ng luhod doon, alam mo nang mali, nagiging antikristo ka. Pero kung hindi mo naman alam pa yung aral, hindi ko naman masasabi, kapatid, na antikristo ka. Masama naman yung paratang na yon. More or less, nasagot ko yung dalawa mong tanong, ang tanong mong isa ay kung magsisimba ka ba, kung ang sasambahin mo, yung mga nilalang, lalabas, antikristo ka. Pero kung hindi ka sasamba ron, hindi ka antikristo. At yung salimbawa, sinasabi mo, makasalanan ka ba kung hindi mo itinuloy yung pag-attend sa indoctrination, hindi kita pwedeng hatulan doon, kapatid. Nasa budhi mo yon, nasa iyong kalooban, ikaw ang nakakaalam kung itinatakwil mo ba o hindi naman tinatakwil, ikaw na rin ang nakakaalam doon. Naintindihan mo sana ako, kapatid na Jomar. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat, kapatid, sa pagdalo. Pagpalaing ka nawa ng Panginoon, pati ang iyong pamilya.